Welcome to Vancouver! Hi everyone! Good afternoon from Vancouver! Andito tayo today sa downtown. So pinapanood ko lang yung view ko sa room right now. And nakakatuwa kasi ang ganda ng panahon sa labas. Tapos, kakarating lang kasi namin dito sa hotel. And currently dito sa Vancouver, it is 2:22 p.m. Nagpapahinga lang ako. And then mamaya ay lalabas tayo para kumuha ng food. Or kumain siguro doon. And gusto kong pumunta sa isang bakery na matagal ko nang hindi nakakainan dito sa Vancouver. Yung Brecca na tinatawag. So, doon sa Brecca, yung bakery na yon, sobrang daming pastries. Medyo pricey siya pero sobrang sarap nung gawa nila. Kaya, I think it's worth it. Papakita ko mamaya. Anyway, samahan niyo po ako sa one day natin dito sa Vancouver. Gusto ko ipakita sa inyo yung ganda niya, actually. Sabi nila mainit, pero chilly. Kasi nung bumaba ako sa shuttle, medyo chilly yung panahon, no? So, hindi ko sure kung enough na ba itong outfit natin or mag-jacket ako or hindi ko alam. Pero tinitignan ko naman yung weather, pero tinitignan ko muna kung ano yung mga suot ng mga dumadaan para update po pala, malamig pala talaga siya sa labas, mukha lang mainit. So wag kayo magpapadeceive. So, hopefully okay na tong suot natin today, yung outfit natin. Nag-running shoes lang tayo, tapos nag-jacket para sigurado kasi hindi ko kaya lamig. Tapos magsistay tayo sa labas for a bit para naman makapag people watching din tayo, diba? Ang ganda talaga dito guys sa Vancouver. Oh. Daming mga bangka. Magkano kaya yung mga yan, ano? Sobrang yaman ng mga tao dito guys. Makikita niyo yung mga buildings nila. Ayan. Siguro kung dyan ka nakatira, per unit dyan at least $1 million or $2 million. So, yung gusto ko palang kainin sa Saku ay magko-close pala sila ng 3 p.m. and then mag-open ulit sila ng 5 p.m. today. So, habang nag-aantay tayo ng 2 hours, mag-snack lang ako kasi talagang medyo gutom na tayo. And sa kakalakad ko, since medyo malamig, parang gusto ko kumain muna ng something na mainit. So, nandito tayo ngayon sa Cafe Bellagio para mag-try ng hot chocolate and banana bread. So, pinawarm ko muna yung banana bread. Mukha namang okay siya. Tingnan natin. Tapos yung hot chocolate. Umabot tayo ng kulang-kulang $10 itong meal na to. So, tingnan natin kung worth it siya. Ito naman siya. Okay yung banana bread. Hindi siya ganun katamis. Sakto siya doon. Nag-blend siya doon sa hot chocolate. Kasi sobrang cream, sobrang rich yung cocoa niya. Sobrang rich. Okay. Basta tayo kumain dito sa Cafe Bellagio. Okay naman yung food nila. Actually, they're more on pastries na dessert. O kaya yung mga flans, yung mga ganon. Kaso, hindi ko siya naubos kasi ang lalaki guys. Ang laki ng portion and ayoko masyadong magpabusog. Kasi, sinesave ko nga yung appetite ko para doon sa gusto kong kainan mamaya. And feeling ko sobrang magiging busy siya mamaya. Kaya tignan natin kung makaka-dine in tayo or to go na lang. For now, lakad-lakad muna tayo dito. Yung pag medyo nakaharap tayo sa may harbor front. Grabe guys. Bilyones na yan in one picture. Oh. Sobra. Bawat unit ng itong mga condo na yan, sobrang mahal per unit. Tapos yun. Bahay rin ng ibon dito guys. Malaki. Pero grabe, ang ganda. Ito yung view na binabalik-balikan dito sa downtown. Water, the mountain, the big city, yung Canada Place sa area yon.
tingnan natin kung malalakad natin siya all the way. Ayun o, ito siya actually, ang area na yan. Canada Place na yon. I think may mga nagpa-park dyan na cruise. Tapos ayan, ito yung park nila. Ang ganda guys. Sobrang linis pati. So yun, ang dami-daming tourist every day. Ayan, hindi mawawala ng tao dito. Kaya gustong-gusto ng karamihan dito sa Vancouver kasi sobrang ganda, sobrang daming food, lalo na sa Asian palette. Yung taste palette mo is more on Asian foods. Marami dito. So, upo muna tayo dito sa bench. Tsaka magmuni-muni. Ano? Pagod na ako, pero gusto ko lang ipakita sa inyo. Alam ko maingay, pero yung mga seaplanes, yung isa sa mga yan, para silang very uniform, no? Pero pila-pila yan. Tapos may mga sumasakay din dyan, guys, na ano, pasahero. Parang I think 9 lang yata sa isang seaplane yung passenger na pwede nilang i-take. Pero sobrang busy niyan. Ito lang din yan sa may downtown. Doon tayo galing kanina. Actually, doon tayo banda nakaupo. Doon banda sa side na yun. Tapos ngayon, ito na. Paalis na yung isa. Paalis na to. Ang galing. Nakakita rin kayo ng seaplane. Ganda. Yan ang seaplane. Kanina pa ako nakaupo dito. Ang daming dumadaan na tao, so hindi ako makapag-vlog. Pero andito na tayo sa may Canada Place. Yan. Tapos yung harap natin guys, actually. Kanina pa ako nanonood ng mga seaplanes na nag-go through. Ito yung background natin. Kung lalakarin mo pa yung area yan, puro buildings na and puro puro establishments. So, babalik na naman tayo dito sa gawing to para makabalik ulit tayo sa area na gusto nating puntahan. Pero ito yung Canada Place. Ang ganda dito. Guys, kaya pag nasa Vancouver pala kayo, lalo na sa downtown, respect nyo tong way na to ha. Yung may mga sign na ganyan. Kasi para talaga sa mga bicycle yon. So, huwag kayong dumaan. Meron naman pathway para sa mga pedestrians. Tapos, dito naman yung mga sa bike. Kasi syempre, ginawa nga nila to para distinct yung, yung area mo. Ayan, no? Merong sa pang bike, tapos pang pedestrian naman sa kabila. I-respect natin yan. Ang lakas ng hangin guys, pero ang ganda-ganda ng araw. Tsaka ang ganda ng view dito. Alam mo yun, yung sobrang daming building dito sa taas. Tapos sa harap mo, yung nature naman. Yung bundok, yung tubig. Diba? So, ewan ko, kung gusto nyo mag-reflect, kung gusto nyo ng maganda lugar, tapos maraming food, tapos maraming pwedeng gawin dito sa Vancouver. And yun lang, medyo mahal siya, pero worth it naman. Balik muna tayo sa hotel guys. Kailangan ko mag-charge ng cellphone. At saka, pahinga na rin muna kasi lamig talaga. Anyways, labas tayo ulit after natin makapag-recharge ng phone. Nagugutom na ako. Hoy, cellphone. Bilisan mo mag-charge. Ayan guys, so anti na lang, lalabas na ulit tayo. Nakapagpahinga na rin ako. It's, ang oras natin today ay, 5:23 na. So, punta tayo dun sa food na gusto kong kainan. And hopefully magustuhan nyo rin pag pumunta kayo dito sa may Robson area yun eh.
Pakita ko mamaya. Pero, ayun, konti na lang. Makakapaggalaan na tayo kasi lapit na mag-charge itong si cellphone. Okay? Soon! Ito na guys! Nandito na tayo sa Breka. Ito yung isa sa pinaka-favorite kong pastry shop. Lagi maraming tao dyan. 24 hours siyang bukas. Tapos, para save ka ng pumila ka na lang dito. You guys are in line, right? Yes. So, lagi siyang puno. Yun sa loob. Kung naririnig niyo ako, ang dami nilang food guys. Iba't ibang klase ng pastries. Tapos meron pa din sa side na yan. As in super papaikot ito na puro pastries. Pwedeng savory yan, pwedeng sweet din. Kunin natin itong side. Ayun guys, sobrang sarap. Lahat masarap. Pero nakuha na natin yung donut natin guys. Basta tayo. So hopefully masarap pa rin. It's been a while since last ko itong nakain. Wala silang mas malaking bag. As in, super laki ng bag nila for these 2 items. So, hindi ko na siya kinuha. And ngayon, maglalakad tayo by Robson Street. So, maingay lang siya. Sobra. Momo Sushi, puro Japanese, Chico Chicken, Korean, puro hotel naman sa taas, sa kabila. Tapos may rice and noodles, ice cream. Tapos ang dami ring shops dito, hindi lang pagkain. Although ang dami-daming klase ng pagkain dito guys. Talagang matatakam ka pero ayan, may cafe, may mga katulad niyan. Katulad niyan, Little India yata. Chinese pa rin yata to. Pero meron ding mga Indian cuisines. Hello Kitty World or cafe. Ang dami. And mas okay guys na mag-vlog ng ganitong way. Kaysa nung paakyat ako kanina kasi sobrang pataas yung daan and sobrang hinihingal ako. So ito, may fresh toner. Tapos ayan, may mga pagkainan din dito sa gilid. So everywhere you look guys, talagang ang daming pagkain or pagpipilian. Pero meron talaga akong gustong kainin dun sa Saku. So ayun, kain tayo doon, okay? Ito, mga pub. Bale, paakit ako kanina. Naglakad ako ng about 17 minutes papunta dito sa Breka para lang kumuha ng mga food or ng pastries natin. As in, worth it naman siya. Ewan ko, para sa akin worth it siyang lakarin. Tapos, paakit siya kaya hinihingal ako. Although, pababa na to, pero hinihingal pa rin ako. Ewan ko ba, kailangan ko na yata mag-exercise pa. Anyways, ayun, lakad lang tayo ha, malapit na. Pagka dito kayo sa may Robson guys, ito yung Danbo. Ito yung isa sa pinipilahan na ramen place. Sobrang authentic yung food nila dyan. Yan na yun, ang daming pila. Umpisa pa lang yan. Tapos, napakaliit lang nung doon sa loob. Kaya, ayun, pumipila yung mga taong gustong kumain dyan. Hindi ko lang alam kung kita sa camera guys, pero pababa itong way na to. As in, pababa. Tapos, nakikita niyo yung mga puno. Talagang fall na sila guys. Nag-iiba na yung kulay. Tapos, ang gaganda ng mga buildings dito guys. Bagong-bago oh. Oh my God. Magkano kaya per month nito or mortgage nito?
Ito ang pinakamagandang building na nakita ko. As in, ang ganda ng pagkakagawa niya. Nung nagsistart ako mag-fly, as in skeleton pa lang to. Tapos ngayon buong-buo na siya, yung building na to. Galing. Ganda. Anyways, malapit na tayo. Saka mapapansin nyo guys, dito sa Vancouver, ang daming sobrang mamahali na sasakyan. Sobra. Ito na tayo sa Saco. Ayan. Tapos, since, ewan ko, pero nagbibigay lang sila ng QR code instead of menu. If you want, you can always search it online or just scan this QR code, tapos makikita nyo po yung menu nila. So, ayan. Naglakad tayo ng sobrang haba kanina from the hotel to Breka kasi kumuha nga tayo ng Breka. Tapos, about 17 minutes yun papunta from the hotel to the bakery. Tapos, paakit siya kaya sobrang hingal ako guys. Sobrang hingal kaya hindi ako masyado nag-vlog. Pero, ngayon medyo nakuha ko na yung motion ko kasi pababa naman na yung lakad. And ito, kakain tayo sa Saku. Nag-order ako yung kompleto na, yung Zenbu Katsu. Kasi kompleto na yun, nandun na lahat nung katsu nila. And ang plano ko kasi, babaunin ko yung iba dun bukas para wala na akong problema. Since pupunta rin naman ako sa States, might as well na magdala na lang ako ng food kaysa bibili rin ako doon sa airport. Ganun din naman, diba? So, ayun. Nantayin na lang natin yung food. Hey guys, so ito na yung pagkain natin. Ito yung Zenbu Katsu. Kompleto na siya, oh. Lahat ng klase ng katsu na meron sila. Tapos, nakakatawa kasi tinanong ako ng babae kung na-try ko na daw ba ito dati. Siguro nagtataka sila ang dami-daming food. Pero, ayan, baon natin yan tomorrow. Good luck! So, kakain na muna tayo ha. Tikman natin. Dami guys. Bahala na. Ito isa sa pinaka-favorite ko, yung cabbage nila. The best pala siya. Kain muna ako guys. Grabe guys ang gutom ko. Naubos ko halos. Pero marami pang meat na natira. Ayan, tapos na tayo kumain dito sa Saku. Guys, ang sarap. Sobrang sarap. Tapos, pinaspasan ko talaga yung habang mainit pa siya. Kasi, doon mo malalasahan talaga. Ang laki ng shrimp, ang laki ng pork, ang laki ng lahat ng cutlets niya. Ang lalaki. Pero, ayun, super busog. And ang dami pang natira. Ang dami pa talaga natira sa plate ko. So, ayun, tinugo ko na lang. At least may baon tayo tomorrow, diba? So, 2 meals na yun actually. So, worth it yung bayad. Abot tayo ng $50 pero sinadya ko yun for 2 to 3 meals na kasi yun. So, sa mga next days ko kasi medyo wala naman masyadong kainan dun sa pupuntahan kong hotel. So, yung mga tinugo ko, itong mga to, food ko to sa flight at saka sa mga hotel. So, worth it na yun for the whole pairing, ano? Ang dami na talaga niya. Anyways, maganda yung service. Mabilis yung service nila. Tapos, mababait yung mga servers. Kaya, worth it yung tip as well. Anyways,
kung kakain kayo doon, oh wow. Kung kakain kayo doon, magpabook kayo, lalo na kung group kayong pupunta kasi sobrang busy. Nung umalis ako, sobrang busy. Madali lang, nung pumunta ako kasi mag-isa lang ako. Pero, yun, sobrang busy. Dilim na guys. Pero at least walking distance lang lahat ng kainan. Walking distance lang lahat ng shops. Ito yung favorite building ko. Ganda, no? Sa may Cordero Street, actually. Ayan, sobrang busy pa rin. Kahit anong petsa na, anong oras na. So, sobrang worth it naman yung kain natin. So, nagpapasalamat naman ako at kahit pa paano ay busog na naman ang ating tiyan. So, pagbalik na natin ng hotel, mag-freshen up na lang tayo. Tapos, ayun, maliligo ako actually. Tapos, tomorrow kasi medyo maaga na yung pick up natin sa shuttle. I hope na enjoy niyo yung isang araw natin dito sa Vancouver. Normally kasi yun yung ginagawa ng mga crew sa mga layover nila. Mamamasyal, kakain, ganon. Kaso nga lang, this time kasi wala akong kasamang crew. Bali mag-isa lang akong pinadala sa Vancouver. Tapos bukas yung mga i-operate namin na flights, magsa-start, kumbaga nakatira dito yung mga crew na kasama ko. So, hindi nila kailangan mag-hotel. So, ako lang yun nandito. Kaya wala akong kasama. And since pupunta kami sa US, marami kaming pagdadaanan. Like, kunwari, magsa-security ako, magka-customs, kung ano-ano pa. Tapos mag-isa lang ako. So, hindi ko alam kung may enough time. Kaya, naisip ko na lang din na kumuha ng maraming food para yun na lang ipapack ko doon sa, doon sa bag, sa lunch bag ko. Para may bagkain tayo sa aeroplano. Ayun. Ito yung Bayshore paggabi. Dami pa rin mga naglalakad actually. We're back in the hotel na and super dami ng nilakad natin ngayong araw. And nagulat ako kasi nung hinuhubad ko tong watch ko. Tignan nyo. 12,614 steps. Diba? Pero don't mind the oras kasi it's already it's still 7:10 kasi Vancouver time. Yung orasan ko Calgary time yan. Hindi ko yan sinisync sa oras kasi gusto ko alam ko lagi yung oras sa Calgary. Anyways, 12,000 steps, guys. Nag-start lang ako nung naglakad ako dito sa Vancouver kasi hindi naman ako masyado naglakad sa Calgary kasi nga nakaupo lang ako doon sa may airport nag-aantay ng flight tapos sumakay lang naman ako as a passenger papunta dito. So, hindi ako masyado naglakad. So, nag-start talaga ako dito and wow, 12,000 plus steps. Kaya niyon. So, deserve natin yung kinain natin, okay? Anyways, maliligo lang ako and then mag-e-edit na siguro ng vlog. So, I do hope na kahit pa paano na-enjoy nyo naman at na kahit pa paano na-justify ko naman yung ganda ng Vancouver. Hindi ko lang talaga masabi yung ibang details like yung names ng mga street or yung lugar, mga ganon. Kasi hindi ko pa masyadong memoryado dito sa Vancouver. Pero maganda dito guys. And kung gusto nyo magbakasyon, marami na mga mas cheaper hotels, maraming mas cheaper foods. And Robson is like the best place kung marami kang cravings kasi iba-iba talaga yun nandoon sa area yun. Oops. Tapos yun. So I hope you guys have enjoyed and see you on the next video.